ng Pasko ng Pagkabuhay. Tumayo po ang lahat para sa pisimula ng ating misa. Magalak ng lubos ang buong sambayanan, sa kalwalhatian lahat tayo'y magdiwang sa ningning ni Jesucristo. Sumagip sa sansinukob, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubos, tunay na manunubos. Magalak ng lubos ang buong sambayanan, sa kalwalhatian lahat tayo'y magdiwang sa ningning ni Jesucristo. Sumagip sa sansinukob, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubos, tunay na manunubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayong ikatlong linggo ng pagkabuhay. Ipagpatuloy natin damhin namnamin ang tagumpay ng ating Panginoon at ang galak na dala nito sa atin, sa ating buhay bilang mga tagasunod niya. Ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso't isipan sa pakikipagtagpo muli natin sa Panginoong nabuhay na maguli sa pamamagitan ng ating pag-amin sa mga nagawa nating pagkakasala. At sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna nyo. Ngunit sa taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sabi ni David, "Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang aking katawan nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang pagkayarkang ni David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring katulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David. Nang kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito nang itaas siya sa kanan ng Diyos. Tinanggap niya sa kanyang Ama ang pinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng iyong nakita at narinig ngayon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusat ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa aming masikatin mo ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, alleluia, ang liwanag mo. Alleluia. Dapat magpakuro ninyo at malaman na mahal ng poon kanyang hirang, dinirinig niya sa pananawagan. Poon sa aming masikatin mo ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, alleluia, ang liwanag mo. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na hindi hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa aming masikatin mo ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, alleluia, ang liwanag mo. Alleluia. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sa aming masikatin mo ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, alleluia, ang liwanag mo. Alleluia. Poon sa aming masikatin mo ang liwanag sa iyong piling. Alleluia, alleluia, ang liwanag mo. Alleluia. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ipagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung susunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman ang kanyang mga utos, ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamnang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol ng isang isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa lahat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo nga ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang gabi o araw o umaga sa inyong lahat, mga kapatid na kasama namin sa pagsamba dito sa Shrine of Jesus the Divine Word sa Christ the King Mission Seminary. Kahit saan man kayo dako ng mundo, ipinapaabot ng aming pamayanan ang pagbati sa inyo ng patuloy nating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. May isang kwento tungkol sinalaysay ni yung tanyag na manunulat na Russian writer na si Leo Tolstoy tungkol sa isang tagpo sa buhay ng Tsar at Tsarina ng kanilang bayan, bansa. Ang mga ito ay nais parangalan yung mga miyembro ng kanilang sambahayan o yung korte o court, no? At sila ay nagpadala ng mga invitasyon, paanyaya sa mga, at hiniling nila na sa pagdalo nila dapat dala nila yung invitation card. Pagdating nila ng mga inanyayahan at pagpasok nila, ay yung mga gwardiya ay hindi tinignan yung mga dala nilang invitation, kundi ang tinitignan ang mga kamay. No? Nagulat sila. Hindi naman yung dala nilang invitation. Ang sinuri nila yung kanilang mga kamay. Nagtaka ang mga bisita at
atat na makita ngayong kanilang host, ang tsar at sa kanyang may bahay. At kung sino yung pipiliin nilang bilang pangunahing pandangal o yung guest of honor, na kung saan siya ay uupo sa gitna ng tsar at sa kanyang asawa. Laking gulat nila nung mapili ang matandang babae na tagalinis sa palasyo ng maraming taon. Nang makita ng mga gwardiya na tumingin sa kanyang kamay, ang sabi sa matanda, meron po kayong angkop na katangian bilang pangunahing pandangal. Nakita na ninyo ang iyong pagmamahal at katapatan sa pamamagitan ng iyong kamay. Palatandaan ng serbisyo at malasakit at pagmamahal sa maraming taon sa palasyo ng tsar. Isang detalye sa mga pagpapakita ng Panginoong Hesus na muling nabuhay ang nakakatawag pansin. At ito ay sa likod ng bagong anyo ni Jesus na ilang mga pagkakataon hindi siya nakilala. Halimbawa, mga alagad patungong Emmaus o si Maria Magdalena, no? Nakala si Jesus ay hardinero, o yung mga alagad ni Jesus sa pampang ng lawa ng Tiberias, hindi makilala si Jesus dahil sa bagong anyo bilang nabuhay na maguli bilang Panginoon. Pero sa lahat ng mga yon, sa lahat ng bagong anyo ni Jesus at bagong anyo at maluwalhating imahen ni Jesus, dala pa rin niya ang bakas ng kanyang pagpapakasakit o mga sugat sa kanyang katawan o sa kamay at paa, tagiliran. Sabi nga lalong-lalo na doon sa Ebanghelyo ni San Juan nung nakaraang linggo. At risen Lord with the marks of the crucifixion. Anong gustong ipahiwatig, ipahayag nito, at ano ang kahulugan nito? Una, sa palagay ko, sa pamamagitan nitong palatandaan, gaya ng kanyang katawan at sugat, ay nakilala ng mga alagad na siya nga talaga. Nakilala ng mga alagad na hindi siya guni-guni. Ginamit ni Jesus ang mga nakagawiang gawain gaya ng pagkain, kagaya narinig natin. Kasama nila pagpira-piraso ng tinapay kasama ng mga, halimbawa, mga alagad papuntang Emmaus, at doon nakilala si Jesus. Pangingisda, yung mga nakagawiang gawain ay yun ang ginamit ni Jesus para makilala siya ng kanyang mga alagad, para ipamalas sa mga alagad niya na siya nga mismo yung kasama nila at sinundan nilang guro mula sa Galilea. Ang mensahe siguro nito ay gaya ng mga alagad, nakilala lang nila at makikilala lang din natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga palatandaan sa nakasanayan natin
sa ating pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. In other words, relationship is built, is developed. Hindi ang relationship kahit anong ugnayan, pagkakaibigan, ay hindi nangyayari minsanan, isang araw, isang gabi. Ito'y nangangahulugan ng pagkilala, ito'y nag-develop, ika nga. At sa pamamagitan nito, itong mga shared moments, ang mga palatandaan ng pagkakaibigan, pag-uugnayan, ay nakikilala. Kagaya ng mga alagad ni Jesus, nakilala ang bagong anyo, nakilala si Jesus sa kanyang bagong anyo dahil sa mga palatandaang mayroon sila nung kasama pa nila si Jesus. Ito rin siguro yung halaga ng mga gawain nating sa buhay Kristiyano. Pagsisimba halimbawa, o yung mga nakagawiang panalangin. Hindi yan sapat, ika nga, yung minsan isang taon, pagdating ng simbang gawi lang, o Holy Week lang, o etc. Ito'y dapat, ika nga, mayroong pagpapahalaga sa ugnayan na ito at lumalago sa pamamagitan ng malimit na ugnayan. Ikalawa, nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanyang bagong anyo kasama ang bakas ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan upang ilagay sa sentro ng buhay Kristiyano at sa ating pagdiriwang ang krus. Siguro ito yung sagot sa malimit nating tanong sa buhay. Kung si Jesus na nagwagi na sa kamatayan at kasalanan at kaloob niya ang bago at ganap na buhay sa atin, mga tagasunod niya, ang tanong ay, bakit ang buhay sa mundo natin ay nandyan pa rin ang pagpapakasakit sa krus? In other words, sabi natin, if Jesus has been victorious over sin and death, why there is still suffering? Nanalo na siya supposed to be. Yan yung tanong. Pero kagaya ng ipinakita niya, in His risen body, He carried with it the marks of the cross of suffering. Sa pagpapakita ng Panginoon ng muling pagkabuhay na may bakas ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan ay upang ipamalas sa atin na ito'y may kaugnayan ang krus sa kalwalhatian, na ito ay makatotohanang anyo ng buhay Kristiyano na kasama bilang mahalagang sangkap ang pagpapakasakit at kamatayan para marating ang maluwalhating buhay ni Kristo. Ang krus, ang palatandaan ng kanyang kamatayan ay paalala din ng pagmamahal, tagumpay ng pagmamahal ni Kristo para sa ating kaligtasan. Siguro it's Jesus' way of answering our questions today. Why there is still suffering in spite of the victory of Christ?
over sin and death. And that is one of the characteristics at the center of Christian life, that there is the cross, death, and also glory. Sa gitna ng siguro napansin nyo rin sa bawat simbahan, the only furnishing that is required in the celebration is the cross. Hindi yung image ng kung ano-ano. The only image that is required now is the cross. And that is always reconnected with the altar now. Precisely with the message that the gift of the Eucharist is a fruit of the love shown by Jesus' sacrifice on the cross. Nabukal ng buhay. Kaya siguro sa gitna ng ating buhay, pasakit, hamon, kagaya nitong dinaranas nating salot, ay pinapaalala ng Panginoon na ito'y bahagi siguro ng kagaya ng sugat sa katawang maluwalhati ni Jesus. Dahil sa mundong ibabaw ay bahagi pa rin nito, that we still share also the sufferings of Christ. At huwag nating kalimutan din yung ibang anggulo ng buhay Kristiyano na hindi lamang krus, kundi nandyan din ang luwalhati, ang regalo at galak ng pagkabuhay. Kaya mga kapatid, ano bang pinagdadaanan natin na ligaya, tagumpay, krus, ito'y bahagi ng misteryo din ng ating Panginoon na buhay na maguli, na may lamat pa rin, bakas pa rin ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan. A very realistic, I think, view, image, and basis for Christian life and spirituality. That life is not just the cross or just pure joy, victory. It is both the cross and victory. Hilingin natin sa Panginoon sa ating pag-ugnayan muli sa kanyang piging ay magkaroon tayo ng lakas, ng sigasig para palakasin ang ating ugnayan sa Kanya at makapagbigay ng patutuo sa mundo na Kanyang hinihiling na ipahayag natin ito sa buong mundo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ng mga namamahala sa aming pamayanan upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasangin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin dingging dalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Kasama ng lahat ng mga intensyon, kahilingan, pasasalamat na nakalagay sa Facebook page ng ating shrine at mga kahilingan ng mga sumasamba dito, ilaan natin, taas natin lahat sa Diyos Amang mapagmahal at hinihiling na binito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula
amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling, pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak ay niloob mong aming ikatuwa ngayon at pagpapanibaguhin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksan ganap ang iyong tahanan na kaming pinaghaharian mo maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalubig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya sa tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon ko, nabuhay
po Ama lahat. nambing banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinakwakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas upang mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galak tayo ngayong manalangin sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo na nagtagumpay sa kamatayan at sa kasalanan. Ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Hesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon, butihin siya kanya
kanyang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Kanang kamay ng Diyos sa ihumango, ang bisig niya sa kinang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko luwalhati niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay at magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ay iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iniyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mga mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang mga pagpamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay. Mahal na Ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque,
Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynademets. Ipanalangin mo kami. Bukas ang ating misa ay alas 8 at alas 10, pero yung alas 10 ay online lamang, at alas 4 ng hapon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ang iyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong mga gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Regina Celi, leitare, alleluia. Quia meruisti